ito dito sa Pagcor City. Base sa kanilang business plan, ang reservoir na ito ay hindi lamang daw para sa Pagcor, kundi para rin sa kanilang mga customer sa Parañaque, Las Piñas at Cavite. Mariing itinanggi ni Singson na midnight deal ang nangyari. Paano raw tatawaging midnight deal gayong 2009 pa lang ay itinatayo na ang reservoir? Nagpakita rin siya ng mga dokumentong magpapatunay na February 2009 pa lang nagsimula na ang pakikipag-usap nila sa Pagcor at MWSS. At noong June 18, 2010, pinirmahan ni dating MWSS Administrator Diosdado Alado ang Memorandum of Agreement, kulang na lang ang pirma ng Pagcor. Administrator Aliado signed the MOA that we presented, no? So that has been signed and it has been transmitted to Pagcor. June 18, 2010. Ganong kahaba yung prosesong yan. So how can they say it is a midnight deal? Nanindigan rin si Singson na legal ang pagtatayo ng Maynilad ng reservoir sa lugar dahil nasa Parañaque ito, parte ng nasasakupan ng Maynilad. Maging ang MWSS, sinusugan ng opinyon ni Singson, wala raw midnight deal. Palagay ko, palagay ko naman wala. Kasi it passed through OGCC for review. Dumaan din sa legal natin yan. So I don't think na meron namang merong disadvantageous provision. Itinanggi rin ng Maynilad na midnight deal ang naganap sa pagitan nila at ng Pagcor. Sabi rin ng Pagcor, walang midnight deal dahil hindi pa raw nila napipirmahan ng kontrata. Naniniwala si Singson na ang mga aligasyon ay isang demolition job laban sa kanya ng ilang MWSS board members na tinamaan ng expose ni Pangulong Aquino nung SONA. Kinwestiyon ni Pangulong Aquino ang matataas na sweldo, bonuses at allowance ng mga MWSS board members. Isa si Singson sa mga nagbulgar nito sa Pangulo. I don't think this is the end of it, Cara. They will continue to bring out some things done in the past just to discredit. They do not want people to transform. They want business as usual. Handa raw si Singson na harapin ang anumang investigasyon. Hindi raw siya patitinag at ipagpapatuloy ang paglilinis sa DPWH at MWSS. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Formal nang nanumpa bilang kongresista si dating Pangulong Gloria Arroyo, pero sa kanyang unang pagdalo sa sesyon sa Kamara, tikom pa rin ang kanyang bibig tungkol sa binuong Truth Commission. Nakatutok doon live si Ivan Mayrina. Ivan. Yes, Bel, sa kauna-unahang pagkakataon nga ay dumalo si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa sesyon ngayong araw. Isang linggo matapos magbukas ang sesyon ng Kongreso, tumuntong si dating Pangulong Arroyo sa kanyang magiging opisina sa susunod na 3 taon. Kanina, formal siyang nanumpa bilang kongresista, kasabay ang anak na si Mikey Arroyo at iba pang party list representatives. Sa sesyon, unang nakitang kasama niya ang 3 pang Arroyo na kongresista, ang mga anak na sina Mikey at Dato at bayaw na si Iggy. Si Akbayan Representative Walden Bello tila may gigil pa sa privilege speech laban sa dating Pangulo. Corruption was the signature of the administration of Gloria Macapagal Arroyo. Pero di na ito narinig ni Arroyo dahil umalis agad bago pa magsimula ang talumpati. Bago ito, dumalo si Congresswoman Arroyo sa pulong ng minorya kung saan siya kabilang ngayon. Close door ang pulong at kahit anong pilit, hindi rin siya nagpaunlak ng pahayag. Ma'am, pwede mo kayo ng-comment mo sa Truth Commission? Truth Commission lang, ma'am. This is about, we'll get investigation. Ayon kay Maguindanao Representative Simeon Dato Manong, dating Justice Secretary at kaalyado ni Arroyo, isa ang Truth Commission sa mga napag-usapan. Initially, it has the plan to bring the case to the Supreme Court on some grounds, including illegal infirmity. Target ng Truth Commission ang mga nagkasala umano sa bayan sa ilalim ng Arroyo administration. Ang pamilya Arroyo nasangkot sa iba't ibang kontrobersya, pero hindi raw sila nababahala sa komisyong ito. There's nothing wrong with finding out the truth. It's a good thing. But it must not be selective. It was encompass all administrations. Ipinagtanggol naman ng mayorya sa Kamara ang Truth Commission sa mga kumukwestiyon sa legalidad nito. In the President, and that is the peculiar characteristic of the executive department. One person exercises executive power, and executive power is so broad that among other things,
it will include the power to create a truth commission. Mel, may isang oras na antala ang sesyon ngayong gabi dahil nga dito sa privilege speech ni Congressman Bello na may direktang patama kay dating Pangulo at kay Congresswoman Gloria Arroyo. At kalaunan ay nagdesisyon ang chair na burahin nga o strike out from the records ang mga may direktang patama laban kay Congresswoman Gloria Arroyo. At ngayon ay nagpapatuloy nga ang sesyon dito sa Kamara. Mel? Maraming salamat sa iyo. Naku, inulang ka na dyan, Ivan. Isang linggo matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Noynoy Aquino, inihayag ng minorya sa Senado ang kanila namang kontra-SONA o tugon sa SONA ng Pangulo. Nakatutok doon live si Ruth Cabal. Mike, sa kanilang kontra-SONA, nangako ang minorya dito sa Senado na makikipagtulungan sa Aquino administration. Pero pagdating naman dito sa sarili nilang bakuran, tila di pa rin magkasundo ang mga senador sa isyu ng committee chairmanship. Human Rights 118. Ngayon lang natuloy ang kontra-SONA ng minorya, tradisyonal na binibigay bilang tugon sa State of the Nation Address ng Pangulo. Nangako si Minority Leader Alan Peter Cayetano na makikipagtulungan sa Pangulong Aquino, lalo pat magkakasama rin naman daw sila noon kontra sa administrasyon ni Pangulong Gloria Arroyo. Inapura din nila ang Pangulo sa pagtupad sa mga pangako nito. Sa Pilipinas po, bawal magnakaw. Bawal magnakaw ng konti. Sampulan mo na, Mr. President. Hindi lamang big fish, pati mga pating at buhaya, isama mo na. Show them that your government means business. Hinimok ng minorya ang Pangulong Aquinong mas maging matigas laban sa government-owned and controlled corporations pagkatapos ibulgar sa kanyang SONA ang mga sobra-sobra raw na allowances at benepisyo ng mga opisyal sa ilang GOCCs. Ilantad na, ilabas ang sahod, bonuses at benepisyo ng bawat opisyalis ng GOCC. Have them submitted to the Palace, to the Senate, and to the House of Representatives. Sa pagbabagong inaasam-asam, Mr. President, Sonay, ikaw na nga. Pero kung kooperasyon ng linya ni Cayetano ang kasamahan niya sa tinaguriang Villar Block na si Senadora Miriam Defensor Santiago, halos kalabanin naman ang mga taga-Liberal Party na kaalyado ng Pangulong Aquino sa Senado. Isa kasi sa gustong masungkit ni Santiago ay ang Blue Ribbon Committee na siyang nag-iimbestiga sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Sabi ng mga taga-LP, napagkasundoan na raw sa caucus na mapupunta ang Blue Ribbon Committee sa baguhang si Senador TG Ginggona. This is so serpentine. Hindi ba ma-follow what logic is it that dictates that 4 members of a party can control 21 senators? Some people are a little greedy, some are moderately greedy, some are hugely greedy. So we are seeing the unfolding of a scenario of excessive greed. Dapat may truth commission din. Paano ninyo inabot itong mga committee assignments na ito? So nobody is dictating on anyone. It is the vote of the entire Senate which determines who will be the chair of every committee. Mike, ngayong hapon ay nagpatawag ng caucus si Senate President Juan Ponce Enrile kung saan pinlansya nga itong mga committee chairmanship. Pagbalik sa plenaryo, nagbotohan at wala na naman kumontra dun sa napagkasunduan. Mike, bukas ay itutuloy yung botohan para sa kung sino-sino yung mga magiging chairman ng iba pang komite. Mike. Maraming salamat, Ruth Cabal.